mag-send po. Lahat po ang alam ko po, lahat ng mga kasama doon at bawat kasama po natin ay excited po. So, yan po, pwede na po. Good evening po sa bawat isa po sa atin. Katulad po kanina tayo po ay nagbatian na po. At ganyan din po sa mga kasama natin online. Tayo po ay manalangin. Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Maraming salamat Panginoon sa pagsama mo po sa amin, Father, sa pag-aawitan pa lamang po, Lord God, tunay po nararanasan na po namin ang iyong banal na presensya, Lord God. Ang excitement, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na naman pong na-receive namin, Lord. Alam ko pong nakikita po ito sa amin, Lord. Dalangin po sa gabing ito, Lord, patuloy ka naming maranasan. Salamat po sa pag-ayos po ng aming sa sound system po namin, Lord. Ikaw po ang siyang patuloy na manguna sa kabuuan po ng aming program sa gabing ito, Lord God. We love you, Lord God. We give you all the glory. We give you all the give thanks. We give thanks to you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord po. Ang topic po natin sa gabing ito ay patungkol po sa answered prayer po. Matatagpuan po sa 2 Kings chapter 20, verse 4 to 6. So tayo po muna. Babasahin ko po muna. Before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. Go back and tell Hezekiah, the ruler of my people, this is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you on the third day from now. You will go up to the temple of the Lord. I will add 15 years to your life, and I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. I will defend this city for my sake and for the sake of my servant David. Praise the Lord po sa kanyang pagtugon sa panalangin po ni Hezekiah. So punta po muna tayo sa background po ni Hezekiah. Ang meaning po ng pangalan ni Hezekiah ay God has strengthened. He is a remarkable king. Because ginawa po niya ay hindi po ordinaryo. Hindi po ito maikukumpara. Ito po ay maikukumpara din po sa ginawa po ni King David. He is the 13th successor of King David, reigning in Judah's southern kingdom. Siya po ay naghari for 29 years at he walked with God and there is no one like him. He is committed to set things right again in Judah. So ang kanyang tatay, maaaring ilang beses na po natin siyang narinig ang kanyang pangalan, si King Ahaz. He is a wicked king. Wala po siyang good legacy na ipamana o wala pong naiturong magandang impluensya sa kanyang nasasakupan. Para po kay King Hezekiah, ang dami po niyang dapat ayusin, ang dami pong dapat ireforma. Ginawa po niya ang malakihang paglilinis at pag-aayos po sa templo ng Diyos, na ang kanyang kumpiyansa po ay nanggagaling lamang po sa ating Panginoon. Siya po ay walang background kung paano po maging mabuting hari. Wala po siyang good background because of the wickedness of his father, si King Ahaz po. But he did what was right in the eyes of God. So pinagiba po niya yung mga altar sa mga burol po, yung mga rebulto po ni Asherah, kasama po yung tansong ahas po na ginawa po ni Moses. Dahil po, naiba po yung pagtingin ng mga Israelita naiba po yung pagtingin ng mga tao, sinamba po nila ito at marami po silang Diyos-Diyosa na tinangkilik o kinilala, nalimutan po nila ang tunay na Diyos na dapat po nilang sambahin. So nilinis po niya ang templo na matagal na pong nakasara, pinasara po ito ni King Ahaz. So nabuksan muli, ni-restore ang mga gawain ng mga Levita sa templo upang maibalik po ang puso ng mga tao sa pagsunod po at pagsamba sa ating Panginoon. Nagkaroon po ng revival doon. Ito po yung mga ginawa ni King Hezekiah. Ang kanyang ginawa ay extraordinary. Basahin po natin sa 2 Chronicles 31 verses 20 and 21. Dito ko na lamang po babasahin. This is what Hezekiah did throughout Judah, doing what was good and right, faithful before the Lord his God. In everything that he undertook in the service of God's temple and in obedience to the law and the commands, he sought his God
and work wholeheartedly, and so he prospered. Inuna po ni Hezekiah ang Diyos. Naging successful po siya sa lahat ng kanyang ginawa. Siya po ay hari na nagtitiwala sa Diyos. Lahat po ay ginawa para sa pagbukas muli ng templo at sa mga kautusan ng Diyos ng buong puso at katapatan. Habang po siya ay naghahari, nagkaroon po siya ng malubhang sakit at may pinasabi po sa kanya si Yahweh. So pinuntahan po siya ni Isaiah at sinabi po sa kanya in 2 Kings 20, verse 1b po. Sa ESV ko po siya babasahin, yung B po. Set your house in order, for you shall die, you shall not recover. Set your house in order. Sa ibang mga salin po, give your household instructions. Sa Tagalog, ayusin mo na ang kaharian. And in NIV po, put your house in order. So napakahirap po na sitwasyon para kay Hezekiah na sinabi ng Diyos sa panahon po na siya po ay nasa malalang kalagayan. So pinaalalahanan po siya ng Diyos to set his house in order. Sa message po, binigay din po ng Diyos, sabi, you shall die, you shall not recover. Yun po yung na-focus po sa isip po niya, ng katawan niya. Pero dito po, agad po na humarap po si Hezekiah sa dingding at siya po ay nanalangin. Umiyak po siya sa Diyos. Yung iyak niya ay hindi lang po iyak ng isang, para po, he wept bitterly, he poured out his heart to God. Umiyak po siya sa Panginoon. Sa pag-iyak po niya, pinaalala po niya sa Panginoon ang mga mabubuting bagay na kanyang ginawa. Yung mga bagay na kanyang sinunod para sa Panginoon, na ginawa niya ang lahat ng kagustuhan ng Panginoon, na namuhay po siya ng tapat at ginawa niya po ito ng buong puso. Kapag tayo po ay nananalangin, tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos, dito po ay nakakakuha po tayo ng lakas. Ito po ay nagbubukas ng mga pinto po ng pagpapala at tagumpay. Naihahanda din po ng panalangin ang ating mga sarili sa pagtanggap po sa ating mga kakaharaping. Importante po ang prayer. At sa paglapit po natin sa Diyos, kapag dumaan po tayo sa pagsubok, hayaan po natin na tayo po yung mabago ng Diyos sa ating paglapit po sa Kanya. We cannot manipulate God. Let God hear your prayer. Let God speak about what you pray for. Let God change your heart, your mind. Doon po sa Kanyang mensahe na pinararating, doon po sa mga bagay na ating pinagpipray. Ang totoo po talagang nakakaganda ng pagkatao, yung pagiging humble o pagiging mapagkumbaba. Kasama na po dyan kung paano po tayo sumunod sa ating Panginoon. Sa paglapit po natin sa Diyos, nababago po tayo at sa Kanyang mga pangaral, tayo po ang dapat na nababago. Ask the Lord for wisdom kung paano po ang dapat po nating gawin. And wait patiently for His answer. Let God do what He needs to do. Dito po sa story, ay pinarating din ni Lord kay Hezekiah ang mangyayari pag natapos na po ang kanyang paghahari. Na ang kanyang anak po, yung magiging successor po niya, si Manasseh, ay magiging wicked king po. Lahat po ng ginawa niya na pagsasaayos para po sa templo, lahat po ng effort niya, yung mga pagpinatanggal niya, mga maling pagsamba po sa Diyos-Diyosan ay ibabalik po, itatayo po muli ng kanyang anak. At hindi ito ang nais ng Diyos na mangyari. Kaya pinapaalalahanan lamang po siya. Ang bawat mensahe ng Diyos ay mahalaga. Na ito po ay dapat bigyan po natin ng importansya. Ito po ay mabubuting paalala lamang dahil nais ng Diyos ay mapabuti tayo. Doon po sa pag-iyak niya, sa pagtangis, sa Panginoon, nakita po ng Diyos ang panalangin po ng isang mabuting hari. The Lord searches our heart. Kaya nga po sabi ni Lord
in 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Yan po ay lagi nating panalangin sa mga namumuno sa ating bansa. Bagamat sinasabi po na si Hezekiah po ay good king, hindi naman po sinabi na siya ay hindi nagkamali bilang hari. Even kings make mistake. Nag-rely po siya sa kanyang sarili. And out of pride, nagawa po niya yung bagay na hindi dapat gawin. So, pinakita po niya sa mga Babylonians ang kayamanan po ng kaharian at kayamanan po ng treasures po doon po sa templo. So, because of his pride, lahat po ng treasures na pinakita niya, lahat po yun ay mapupunta sa mga Babylon at kasama po yung kanyang mga anak. Dito po sa 2 Chronicles 7:14, kung tayo po ay magpapakumbaba, kung tatalikuran po natin ang kasalanan at hahanapin natin ang presensya ng Diyos, ay papakinggan niya po tayo. Papakinggan niya po yung ating panalangin. Ang Diyos po ang kumikilos, ang Diyos ang totoong nagkakalob sa ating pong mga panalangin. Because of God's love and mercy, His faithfulness po. Sabi po ng Diyos kay Isaiah sa 2 Kings 20, verses 5 and 6a, Go back and tell Hezekiah, the ruler of my people, this is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you on the third day from now. You will go up to the temple of the Lord. In verse 6a, I will add 15 years to your life. Tawag pa rin po sa kanya ng Panginoon ay leader, ruler po of my people. Sabi po ng Panginoon, narinig ko ang iyong mga panalangin, nakita ng Panginoon ang kanyang mga luha. At siya po ay pagagalingin. Binigyan po siya ng kagalingan at na-extend nga po ng 15 years ang kanyang buhay, na-restore po ang kanyang kalakasan. Dahil po tumutugon po ang Panginoon, nakikinig po siya sa panalangin. Sa pagsagot po ng Diyos sa pinalangin din po niya, He prayed for deliverance, He prayed for rescue from the hands of the Assyrians. Ito po ay makikita po sa as a good king, he knows what to do po. Pumunta po siya sa templo, lumapit po kay Yahweh, bit-bit po yung sulat ni Sennacherib na hari ng Assyria. So nilatag po niya ito sa Panginoon at nagdasal po siya. Sabi niya po sa 2 Kings chapter 19, verses 15, 16, and 19 po. And Hezekiah prayed to the Lord, Lord, the God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone are God over all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth. Give ear, Lord, and hear. Open your eyes, Lord, and see. Listen to the words Sennacherib has sent to ridicule the living God. In verse 19, now, Lord our God, deliver us from his hand so that all the kingdoms of the earth may know that you alone, Lord, are God. Yung sulat po, mayroon pong sulat na binigay po ang hari ng Assyria, si King Sennacherib po, para po kay King Hezekiah sa panahon na siya po ay namumuno. So yung sulat na yon, nilatag niya po sa Panginoon. Yung sulat na ito, it represents any threats of the enemy. It represents bad situation. It represents bad results. Ano man po ang mayroon po tayong tulad ng sulat na ito, ang dapat po nalapitan natin ay ang tangi pong makakagawa ng solusyon sa sitwasyong ito. So ilatag po natin sa Panginoon, ibigay po natin sa Panginoon, ask God to rescue and give you strength and wisdom para sa sitwasyon na meron tayo. Ang church door po ay bukas 24/7. Andyan po ang mga GC po natin. Andyan po ang Sunday service, ang prayer meeting. Pwede po tayong manalangin. We can come 30 minutes before po, bago mag-time for service. Pwede po tayong mag-pray or after service. Pwedeng magpa-pray. We have access through our Lord
Jesus Christ. We just need to ask. Hindi naman po natin nalalaman ang bawat pangyayari po sa ating mga kanya-kanyang buhay. Some of us gusto po private. And we just need to approach, and we have access kay Pastor Rachel sa mga prayer po. Siya po kasi ang malimit po. Siya po talaga yung tinatawagan pagka may kailangang ipanalangin. So nandiyan din po ang ating pong mga may kaloob po ng healing. Kung nais po natin ng kagalingan, na ipagpe-pray po tayo, nandiyan po sila Kuya Sam, si Ate Sai. I want to establish po yung healing ministry po. Si Kuya Sam, Ate Sai, Ate Pat, nandiyan po si ate ko. Pwede po tayong magpa-schedule din po. And sa June 12 po, pwede po natin Meron po tayong evening of prayer and healing po. Ito po ay para sa mga nangangailangan po ng kagalingan. Ito po ay ni-request po ng bawat isa po sana. At bilang kabahagi, let's pray po na tumugon po ang Diyos sa ating pong mga panalangin. Katulad po ni Hezekiah, inilatag po niya sa Panginoon, pumunta po tayo. So come and let us pray together. Ang tugon po ng Diyos kay Hezekiah na sinabi ni Isaiah sa 2 Kings 20, 6b po, I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. I will defend this city for my sake and for the sake of my servant David. The Lord will defend you. He will rescue you because of who He is. He will defend us because He is not a liar. He keeps His promise, especially po sa pangako niya po kay David. God is powerful and mighty. Isang utos lang po niya sa mga anghel, solve agad po ang problema ng isang taong nananalangin. That's why the Lord, basahin po natin sa 2 Kings 19, verse 35 po. Ano na po? Yan. That night, the angel of the Lord went out and put to death 185,000 in the Assyrian camp. When the people got up the next morning, there were all the dead bodies. So, yun po. The Lord set an ambush through God's army angels po. 185,000 po ang namatay. Hindi po kinailangan na magpadala po ng mga sundalo doon. Pero ang Diyos po ang kumilos. At yun po, yung gusto pong pumahiya sa Panginoon natin, si King Sennacherib was killed by his 2 sons po. Lahat po ng pagsunod po natin sa Diyos ay ina-acknowledge po ng Panginoon. Nakalista po ito. God remembers every obedience, every effort po na ginagawa po natin. Kinikilala po ito ng ating Panginoon. God loves His children. God loves you. And He will defend you because He is our defender, our healer, our only hope. He is faithful to His promise and God answers our prayer. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na papaalala mo sa amin, Father, na kayo po ay kakasama po namin. Ikaw po ang nagbibigay ng instruction sa amin. Ikaw po ang nagbibigay ng iyong salita, Panginoon, at sinasamahan mo po kami, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay patuloy na makasunod sa iyo, Panginoon, Lord. Lord, we ask for healing for those who need healing, lalo-lalo na po yung mga may letter from the doctor. Ikaw po, Panginoon, ng Diyos ng kagalingan. Give us courage to use our authority din po to set our house in order. Give us courage to give bold instructions to our family, our loved ones, our grandchildren, our children, so that we may bring them to your temple and have a life that is pleasing to you, Lord. Help us, Father, to put our households in order. We believe, Lord, na kasama namin kayo dito at ang tagumpay ay ibibigay mo po sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We give you glory, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.